yan ng bangag administration na ito. Ito, bagong-bago ang kanilang kasinungalingan na sinabi daw, sabi ni Clarissa Taratara, ay nangako si Pangulong Duterte na ibaba ng 7 pesos per kilo ang bigas. Dito sa video na to, maririnig ninyo kung gaano kabobo ang isang abogagang Shonga Bells na si Clarissa Taratara. Here we go. Pakinggan muna natin tong interview sa kanya ni Eden, kapangalan ko pala siya, ng Abante. Ito sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration. Wala ng battery. Pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Okay. Tinatanong siya ni Eden ng Abante Radio na yung bang sinasabi niyo po doon sa vlog niya, kasi nag-vlog siya, na sinasabi daw ni Pangulong Duterte na 7 pesos na kilo ng bigas, ay na 7 pesos presyo ng bigas ba na 7 pesos per kilo or ito'y pagbaba lamang? Pakinggan niyo para maintindihan niyo yung konteksto. Ito po yung i-refer po ang news. Nasa news na daw. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 pisos. Sabi ni Eden, malinaw po na ang sinabi ay reduce. Ibig sabihin si Pangulong Duterte, may kilo ng bigas, bababa ng 7 piso, magiging 43 na lang. Pero itong Shonga Bells na ito, mga palangga, net 25 ba ito? Net 25 daw? Okay, net 25 daw pala siya, hindi siya Abante. Okay, go. Sorry naman. Kasi Abante to. Abante kasi yung nagbalita. Okay, go. Sabi nga pa nga ako, 7 piso at parang sort of ganun. Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Okay. Ang sabi ni Clarissa Taratara, hindi po yata nabanggit yun sa press briefing. Listen. Pwede po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni TRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip na... Hindi po yung pahayag ng... Okay. Sabi niya, para lang po magkaroon ng siguro ng kalinawan, dahil sinasabi nitong gagang ito sa kanyang vlog, na sinasabi daw ni Pangulong Duterte na ang bigas ay ibababa sa 7 pesos per kilo. Ito'y fake news talaga tong hunghang na ito. Pakinggan nyo. Pangulo. Nandito po tayo. Dahil lang, sabi niya. Sa ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Okay, pakinggan nyo. Yung tinatanong ni Eden na nililinaw niya na ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay reduce the price of rice, not gawing 7 pesos per kilo. So ginigit ng sinungaling ng waka ng inang ito. Hindi daw yon sinabi, hindi daw yun kasama dun sa press briefing niya. Ang sabi ni Eden, oo, sinabi niyo somewhere in sa vlog ba yun or whatever. Listen. Di ba nabanggit ko lang po yung vlog po. Para lang po hindi Mr. Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Okay. Kasi po parang... Okay. Putol ka muna. Diba? Hindi na siya makapagsalita. Kung ano daw yung opinion niyang personal, hindi pwede pag-usapan dito. Mga kababayan, hindi po yun opinion. Fake news niya yun. Kita mong putang inang ito, sukol na. Nagsisinungaling pa. Kung tirahin niya ang Pangulong Duterte, di ba? Nasasabihin, ilagay niya sa bunganga niya na sinabi daw ni PRRD na 7 pesos, gawin 7 pesos per kilo ang bigas. Ganito kasinungaling ang mga alagad ng mga bangag. So you have to wake up. Patuloy natin si Eden. Makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Ms. Eden, kung ano po ang inyong... Ang sabi ni Eden, makaka-apekto sa Pangulo. Makaka-apekto talaga. Dahil pare-paro silang sinungaling ulitin natin. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Okay, narinig nyo. Inuulit daw niya na ang kanyang pagbablog ay walang kinalaman sa palasyo, sa gobyerno. Putang ina nyo, bakit nyo pinakikalaman yung mga vlog namin? Dahil ang pagsasalita namin ay na hindi naman nagre-representa sa Pangulo yung bangag. Tapos itong hinayupak na to, pag nagsinungaling, hindi pa patawag ng TRICOM? Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ito yung vlog niya, na nag-react, itong si Taratara, na nag-react siya sa sinabi ni Pangulong Duterte, yung SONA ni Pangulong Duterte. We need to switch from the current quota system in importing rice
to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Okay? Pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice litigation law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after, okay? Yan, ha? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Bobo talaga. Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the rice litigation law. Okay, tapos na yon. Tinranscribe ko, mga kababayan, ang sinabi ni Pangulong Duterte. Alright? Ang sabi niya, intindihin natin, word by word. Okay? We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Hindi niya sinabi na ang bigas ay magiging 7 pesos per kilo. Bruha kang kabububuhan kang hunghang ka na fake news ka. Ikaw dapat ang kinakasuhan ng lahat ng kajotahan. Tapos ngayon, ang sasabihin nitong gagang ito, hindi pwedeng pag-usapan yung fake news niya kasi opinion niya, pero kami na mga anti-bangag at ang mga Duterte supporters like you and me, tinatarget ng NBI, tinatarget ng DOJ, dahil daw sa fake news. Itong buwaka ng inang ito, harap-harapan. Sinasabi dito ni Pangulong Duterte, this will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Reduce the price of rice up to 7 pesos per kilo. Bawasan ang presyo. Kung 50 pesos ang presyo ng bigas, sabi ni Pangulong Duterte, during that time, in 2018, gawin 43. Hindi sinabi gawin 43, whatever the price of rice during the time. So, bawasan ng 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Sabi niya, I ask Congress to prioritize the crucial reform which I have certified as urgent today. Ngayon, mga kababayan, ngayon nakita niyo na sinasabi niya, ayan, nangako siya, 7 pesos, pangkanto at pangbangag yung kanyang vlog. Kaya never kong pinapanood yung gagang yan. Ipinapaliwanag ni Pangulong Duterte, mga kababayan, na palitan yung kasalukuyang rice importation quota system. Diba? At dadagdagan ng tarif para ang itong mga nagpapasok dito sa Pilipinas ng mga bigas, diba? Magdadagdagan ng tarif. Para what? Para magkaroon ng income ang gobyerno. And with that, makakatulong sa resources ng mga local farmers, yung tariff na yan o yung revenue na yan, yung kikitain through abono siguro, at kung ano-ano pang mga equipment sa kailangan ng mga magsasaka, malinaw po. Pinarinig sa inyo na hindi sinabi ni Pangulong Duterte na I want the price of rice to be like 7 pesos per kilo. 'Di ba? Hindi naman niya sinabi na ang bigas, I mean, hindi niya pa sinabi 'yon. Ang ibig sabihin, hindi niya sinabi na 7 pesos per kilo. Dapat ang sinabi niya, okay, ngayong araw na to 7 pesos per kilo. Walang ganon. Ang sinabi niya, i-reduce or bawasan. Kasi nga gusto niyang palitan yung current situation o current system ng mga ano na yan, mga import na yan. So kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na kung ang presyo ng bigas ay 50 pesos, 100 pesos, ay posibleng ibaba through that order ng Pangulong Duterte na bawasan ng 7 pesos per kilo, maging 93 na lang kung 100, di ba? O maging 43 kung 50 pesos per kilo. Bababaan hanggang 7 kilo, kapag bigyan ng diskwento. So ngayon nakikita nyo na mga kababayan kung sino ang fake news ngayon. Thank you for watching.